Sa isang baryo na napapalibutan ng malawak na palayan at matatayog na puno ng akasya, tumating isang umaga ang isang binatang tila walang nakakaalam kung saan nagmula. Ang pangalan niya ay Cirelo. Payak ang kanyang anyo, matangkad, kayumanggi at may matang tila may lalim na hindi agad masusukat. Ang sabi niya sa mga nakasalubong, siya raw ay lumuwas mula sa kabilang bayan at naglalakbay upang maghanap ng trabaho. Hindi na nag-usisa ang mga tao dahil karaniwan na may dumarating na ganitong mga dayo. Ngunit may kakaiba kay Cirelo, ang kanyang galaw ay mahinahon, parang sanay sa katahimikan ng kalikasan at ang boses niya ay may lambing na agad pumapawi ng kaba ng nakakausap. Sa isang maliit na tindahan ng gulay at prutas sa gilid ng baryo, nakilala niya si Jeliana, dalagang probinsyana, 19 na taong gulang, masayahin at masipag. Siya ang madalas na nakikita ng mga tao sa umaga. Nagbubuhat ng mga gulay mula sa sakahan at nag-aayos ng mga paninda sa harap ng kanilang bahay. May ngiti siyang nagbibigay gaan sa araw ng kahit sino. Ngunit sa kabila nito, mabigat ang kanyang responsibilidad dahil matagal nang wala ang kanyang ama at siya lamang ang katuwang ng ina sa pamumuhay. Magandang umaga, bati ni Cirelo habang dahan-dahan lumapit. Mayroon ba kayong mais na pwedeng mabili? Naglalakbay ako at medyo nagumutom na. Tumingala si Jeliana, bahagyang nabigla sa bagong mukha. Meron po kuya, sandali lang. Dinampot niya ang ilang pirasong mais at iniabot. 10 piso lang ito. Napangiti si Cirelo at iniabot ang bayad. Ngunit imbes na mabilis na umalis, nagtagal siya. Ikaw ba ang palaging nandito? Ikaw ang nag-aayos ng mga gulay? Oo, sagot ni Jeliana, bahagyang nagtataka kung bakit interesado siya. Ako ang tumutulong sa nanay ko. Minsan sa bukid din ako, minsan dito lang. May kakaibang damdamin ang bumalot kay Cirelo habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit ramdam niya ang kalinisan ng puso ng dalaga, isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa kanyang paglalakbay mula sa daigdig ng mga engkanto. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng basta ibunyag ang kanyang pinagmulan. Lumipas ang ilan araw, muling bumalik si Cirelo sa tindahan. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang mais ang bunili niya, kundi pati gulay at prutas. Unti-unti, naging madalas ang kanyang pagbisita at sa bawat pagkikita nila ni Jeliana, mas lalo siyang napapalapit. Si Jeliana naman, bagamat nagtataka, ay hindi maitatangging may kabaitan ang estranghero. Hindi siya gaya ng ibang lalaking palalo at madaldal. Si Cirelo ay tahimik, ngunit bawat salitay may timbang. Isang hapon, nadatnan ni Cirelo si Jeliana na nahihirapang magbuhat ng sako ng palay mula sa kariton. Agad siyang lumapit at tinulungan ito. Hayaan mo na ako. Sabi niya, mabigat para sa iyo. Ayos lang, sanay na ako rito, sagot ni Jeliana, pero halatang nagpapasalamat. Nang buhatin ni Cirelo ang sako, napansin niyang hindi man lang ito nahirapan, parang isang basket lamang ang bitbit. Napakunot ang noo ni Jeliana, ngunit hindi na siya nagsalita. May kutob siyang may kakaiba sa binata. Pagbalik nila sa bahay, nagpasalamat si Jeliana. Salamat Cirelo, kung wala ka siguro, baka natagalan ako ng gusto. Nais ko lang makatulong, sagot niya, at bahagyang ngumiti. Hindi ko kasi kayang makita na nahihirapan ka. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Jeliana ng init sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanan, ngunit kakaiba ang dala ng binatang ito, isang pakiramdam ng kapanatagan at seguridad. Habang lumilipas ang mga araw, naging karaniwan nang makita si Cirelo sa baryo. Tumutulong siya sa mga gawain, mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pag-ayos ng mga gamit sa tindahan ni Jeliana. Maraming tao ang humanga, ngunit may ilan ding nagtaka kung bakit tila walang kapaguran ang bagong dayo. Ang ilan ay nagsimulang magduda. Bakit parang iba siya?
Parang hindi normal ang lakas niya, bulong ng mga tsismosa. Ngunit para kay Juliana, higit ang kanyang nakikita. Ang kabutihan at malasakit ni Cirelo. Tuwing mag-uusap sila, laging may aral at lalim ang kanyang mga salita. Alam mo, sabi ni Cirelo minsang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o ganda ng muka. Nasa gawa ito at sa kung paano niya pinapahalagahan ang kanyang kapwa. Tumamo si Juliana at ngumiti. Tama ka, kaya nga kahit mahirap kami, sinisikap kong tumulong sa nanay at sa iba. Hindi rin madaling mabuhay sa baryo, pero masaya pa rin, basta may kasamang mabubuting tao. Sa sandaling iyon, nakita ni Cirelo ang dalisay na pagkatao ni Juliana. At sa kanyang isip, nagpasya siya. Mananatili siya sa baryong ito hindi lamang para maranasan ang buhay ng mortal, kundi para mas makilala ang dalagang nagbibigay liwanag sa kanyang araw. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti at kabaitan, may lihim si Cirelo na hindi niya kayang ibunyag. Isa siyang engkanto, ipinanganak sa kahariang matagal nang nakatago sa likod ng mga puno at kabundukan. Sa bawat oras na lumilipas, ramdam niyang mas humihigpit ang kanyang damdamin para kay Juliana at kasabay nito ang bigat ng kanyang pinakatatago. Alam niyang darating ang panahon na kailangan malaman ng dalaga ang katotohanan at hindi niya alam kung matatanggap ba ito o magiging dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Sa simula ng kanilang pagkakaibigan, isang lihim na pangakong tahimik niyang binigkas sa sarili. Hanggat kaya kong manatiling mortal sa piling niya, gagawin ko. Kahit kapalit nito ang lahat ng kapangyarihan ko bilang engkanto. Mabilis na lumipas ang mga linggo sa baryo. Mula sa isang estranggerong walang nakakakilala, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng mga taga-roon si Cirelo. Sa bawat pagtulong niya sa mga gawain ng mga tao, mas lalo siyang kinikilala ng lahat bilang maaasahang binata. Ngunit higit sa lahat, ang mas madalas niyang kasama ay si Juliana. Kapag wala itong ginagawa sa tindahan, madalas silang nagkikita sa bukid o kaya'y sa tabing ilog kung saan mas tahimik at malayo sa tsismis ng iba. Unti-unting lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at bagaman walang tuwirang pag-amin, parehong dama nila na may kakaibang init na bumabalot tuwing magkasama sila. Isang umaga, nadatnan ni Cirelo si Juliana na nagwawalis sa harap ng kanilang bahay. Agad siyang lumapit, dala ang ilang bungkus ng saging na kinuha niya mula sa isa sa mga magsasakang tinulungan niya kahapon. Para sa inyo ito, aniya, iniabot ang mga saging, sabi ng may-ari. Sobra raw ang ani, kaya pinapasa ko sayo. Nagulat si Juliana, ngunit masayang tinanggap ang regalo. Salamat Cirelo, napakabait mo talaga. Kung tutuusin, hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito, pero lagi kang nandyan para tumulong. Ngumiti si Cirelo, ngunit pinili niyang huwag magsalita ng mahaba. Para sa kanya, sapat nang makita ang ngiti ni Juliana bilang kapalit ng kanyang simpleng kabutihan. Sa loob-loob niya, alam niyang mahirap itago ang tunay niyang pagkatao, pero hanggat kaya niyang maging mortal sa paningin ng dalaga, gagawin niya iyon. Lumipas ang mga araw at mas naging malapit sila sa isa't isa. Madalas ay sabay silang nabubuhat ng mga gulay mula sa bukid patungong palengke. Kapag naman tapos na ang trabaho, naupo sila sa lilim ng punong mangga at nagkakwentuhan. Maraming itinatanong si Juliana tungkol sa buhay ni Cirelo. Saan siya lumaki, bakit siya napadpad sa baryo, at kung may pamilya pa ba siya. Ngunit palaging maingat si Cirelo sa kanyang mga sagot. Ang tanging lagi niyang sinasabi ay gusto niyang maranasan ang simpleng pamumuhay, kaya't naglakbay siya at napadpad sa kanilang lugar. Isang hapon, habang naglalakad silang dalawa sa bukirin, biglang tumalon mula sa damuhan ang isang kalabaw na tila natakot. Natisod si Juliana at muntik nang mahulog sa irigasyon.
pero mabilis siyang nasalo ni Serelo. Halos hindi gumalaw ang binata habang buhat-buhat siya na parang wala itong bigat. Namutla si Juliana at bahagyang nanlaki ang mga mata. Serelo, paano mo nagawa iyon? Ang bilis mo at para bang wala kang kahirap-hirap. Sadlit na natahimik si Serelo at pinilit ngumiti. Sanay lang ako sa mga gawaing mabibigat, sagot niya. Sa dami ng trabaho sa ibang lugar, natuto na akong kumilos agad. Hindi na kumibo si Juliana, ngunit hindi niya malimutan ang kakaibang lakas na ipinakita ni Serelo. Sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang tanong kung sino ba talaga ang binatang ito. Gayunman, mas pinili niyang manahimik dahil alam niyang mabait at tapat ito sa kanya. Samantala, sa baryo, iba-iba ang naging tingin ng mga tao kay Serelo. May ilan na tuwang-tuwa dahil laging handa itong tumulong sa oras ng pangangailangan. Ngunit may ilan ding nagsisimulang magduda, parang sobrang ang lakas ng taong iyon. Bulong ng isang matandang lalaki sa kausap. Hindi ako naniniwalang ordinaryo lang siya. Dumating ang panahon ng pagtatanim at halos lahat ng magsasaka ay nangangailangan ng tulong. Sa bawat bukirin na napupuntahan nila, si Serelo ang laging nauunang tumulong, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng palay at nag-aararo ng hindi man lang napapagod. Nakita iyon ng maraming tao at nagsimula ng umusbong ang tsismis tungkol sa kanya. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang ginanahan si Serelo na magbigay ng tulong. Para sa kanya, iyon ang paraan upang maging bahagi siya ng baryo at lalong makilala ni Juliana. Isang gabi, nagpunta si Juliana sa tabing ilog upang mag-igib ng tubig. Hindi niya alam na nandoon din si Serelo, nakaupo at nakatingala sa buwan. Nang makita siya ng binata, agad itong ngumiti. Ang ganda ng gabi, hindi ba? Aniya. Tahimik at payapa, parang wala kang ibang maririnig kundi ang daloy ng tubig. Tumango si Juliana at umupo malapit sa kanya. Oo, minsan gusto ko ring magpahinga dito. Para bang nakakalimutan ko ang lahat ng problema kapag nakatitig sa langit. Sandaling natahimik ang dalawa bago muling nagsalita si Serelo. Juliana, salamat sa pagtanggap mo sa akin. Hindi ako sanay na may kasama. Pero sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Nag-init ang piski ni Juliana at bahagyang yumuko. Ako rin, Serelo. Wala kang ideya kung gaano kalaking bagay na may tumutulong sa akin. Lalo na't madalas akong mag-isa sa mga gawain. Natutuwa ako na dumating ka rito. Sa mga salitang iyon, nagkaroon ng mas matibay na koneksyon sa pagitan nila. Wala pang pag-amin. Ngunit malinaw na nagsisimula ng mamunga ang kanilang pagkakaibigan. Unti-unti, mas nararamdaman nila ang init ng pagkakapalapit. Isang damdaming mahirap ng itago. Habang umuuwi si Juliana kasama si Serelo, ramdam nilang pareho na may namumuong bago sa kanilang mga puso. Hindi pa nila alam kung saan ito hahantong, ngunit malinaw ang isa. Nagsimula na ang isang ugnayan na magiging sentro ng kanilang mga buhay. Sa kabila ng mga lihim ni Serelo, sa ngayon sapat na para kay Juliana ang kabutihan at presensya ng binata. At para kay Serelo, sapat na maramdaman niya ang tiwala ng dalagang matagal na niyang pinagmamasdan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang sagutin ang mga tanong na pilit niyang iniiwasan. Sa mayon, pinili muna niyang maging mortal, isang kaibigan, isang katuwang at marahil, isang taong handang magmahal ng totoo. Habang mas nagiging malapit sina Serelo at Juliana, mas napapansin din ni Juliana ang mga bagay na tila hindi maipaliwanag tungkol sa binata. Hindi lang ito tungkol sa lakas niya o sa bilis ng kanyang kilos, kundi pati na rin sa kakaibang aura na dala nito. May mga pagkakataong kapag magkasama sila, ramdam niyang mas maliwanag ang paligid o mas sariwa ang hangin. Minsan, kapag napapagod siya sa pagbubuhat ng ani, sapat lang ang paghawak ni Serelo sa kanyang kamay at parang biglang gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi niya iyon binabanggit sa kahit sino. Ngunit sa kanyang isip,
Hindi siya makapaniwalang isang ordinaryong tao lamang si Cirelo. Isang hapon, habang magkasama silang nag-aayos ng mga gulay na ibebenta sa palengke, napansin ni Juliana ang sugat sa kanyang kamay dahil sa pagkakasugat sa tinik ng ampalaya. Dumaloy ang dugo at bahagyang napangiwi siya sa sakit. Agad lumapit si Cirelo, hinawakan ang kamay niya at bahagyang tinakpan gamit ang kanyang palad. Ilang sandali lang, tumigil ang pagdurugo at parang naghilom agad ang sugat. Napatitig si Juliana sa kanya. Hindi makapagsalita. Herbal oil lang ang ginamit ko. Mabilis na palusot ni Cirelo. May dala akong langis na galing sa isang matandang manggamot sa kapilang bayan. Pinilit niyang ngumiti para hindi mahalata ang kanyang kaba, pero alam niyang mahirap itago ang nangyari. Si Juliana, bagaman nagtataka, ay hindi na nagusisa pa. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na may hindi sinasabi ang binata. Kinabukasan, nagpunta sila sa bukid upang tumulong sa ani. Habang nagbubuhat ng mga sako ng palay, napansin ni Juliana na parang wala talagang kapaguran si Cirelo. Samantalang ang ibang kalalakihan ay hingal na hingal at pawis na pawis, si Cirelo ay payapa at parang walang mabigat na bitbit. May mga magsasakang napapailing at nagsasabing, iba talaga ang lakas ng batang yan, parang hindi normal. May ilan pang nagbiro na baka may dugong engkanto siya, ngunit agad nilang itinatawa. Para kay Juliana, ang mamabiro na iyon ay tila naglalapit sa kanyang mga hinala. Isang gabi, habang naglalakad si Juliana pauwi mula sa tindahan, nadaanan niya si Cirelo sa may ilog. Nakatitig ito sa tubig, seryoso ang mukha at tila may iniisip na malalim. Hindi siya agad nagpakita, pero narinig niya ang mahinang bulong ni Cirelo, mga salitang hindi niya maunawaan, parang isang sinaunang wika. Nang lapitan niya ito, bigla siyang natahimik at tinanong, "Ano yung sinasabi mo kanina, Cirelo?" Para kang nagdarasal sa ibang wika. Nagulat si Cirelo, ngunit mabilis na ngumiti. Mga salita lang mula sa isang luma at matandang awit. Natutunan ko sa isang matanda noong bata pa ako. Ngunit kahit anong lambing ng kanyang ngiti, hindi nawala sa isip ni Juliana ang narinig niya. Lumipas ang mga araw at naging mas kapansin-pansin na kay Juliana ang mga kakaibang katangian ni Cirelo. Kapag nahuhulog ang mga bagay, lagi itong nakakahabol bago pa man tuluyang bumagsak. Kapag may sugatang hayop, parang may alam siyang lihim kung paano ito gagamutin. At ang pinakanakakagulat para kay Juliana ay noong minsan nahulog ang isang bata mula sa puno. Dapat ay malala ang pinsala nito. Ngunit nang hawakan ni Cirelo ang balikat ng bata, biglang tumigil ang pag-iyak at nagawang tumayo ng walang anumang galos. Lalong lumalim ang pagdududa ni Juliana. Minsan, habang naglalakad sila sa palayan, hindi niya napigilang itanong, "Cirelo, may tinatago ka ba? Hindi mo kailangan sabihin kung ayaw mo. Pero ramdam kong hindi lahat ng nakikita namin ay totoo." Minsan, parang hindi ka karaniwang tao. Napahinto si Cirelo at tinitigan siya ng matagal. Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng kanyang pinipigil. "Juliana," mahinahon niyang sagot, "hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman agad. May mga bagay na mas mainam munang hindi ipaliwanag. Basta ang mahalaga, wala akong balak na saktan ka o ang baryon ito." Napayuko si Juliana at tumango. Hindi siya nagtanong pa, ngunit mas lalo siyang naging palaisip. Pinili niyang manahimik, ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang panahon na malalaman niya ang totoo tungkol kay Cirelo. Samantala, sa buong baryo, nagsimulang kumalat ang mga bulong. May mga nagsasabing swerte raw si Cirelo, kaya ganito siya kalakas. May ilan namang nagsasabing baka hindi ito normal na tao. Ngunit dahil sa kabutihan at malasakit niya, mas maraming taong naniniwala na mabuti ang kanyang hangarin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang hinala ni Juliana. Hindi niya man banggitin kay Cirelo,
Alam niyang may malaking lihim ang binata. At sa kabila ng kanyang mga tanong, natatakot siyang malaman ang sagot dahil baka magbago ang lahat. Sa puso ni Cirelo, ramdam niyang malapit na siyang mabunyag. Ngunit mahigpit ang kanyang pangako. Hindi siya aalis hanggat hindi niya natitiyak na ligtas at masaya si Jeliana. Sa gitna ng mga lihim at pagtatago, isang bagay lamang ang malinaw, lumalalim na ang kanyang damdamin para sa dalaga. At ito ang dahilan kung bakit handa siyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang mortal kahit alam niyang hindi iyon magtatagal. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo na hindi inaasahan ng baryo. Biglang dumilim ang langit at malalakas na hangin ang humampas sa mga bubong. Ang ulan ay bumuhos na tila wala ng katapusan at ang mga ilog na dating mahinahon lamang ay biglang umapaw. Ang mga tao sa baryo ay nagsipagtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga hayop at mga gamit. Si Jeliana kasama ang kanyang ina ay nagsusumikap na maisalba ang mga paninda at kagamitan sa kanilang tindahan. Ngunit hindi sapat ang kanilang lakas upang mailipat ang lahat. Mabilis na dumating si Cirelo, basang-basa at halos hindi iniinda ang malakas na ulan. Agad niyang tinulungan si Jeliana na buhatin ang mabibigat na sako ng palay at mga kahon ng gulay. Halos magulat si Jeliana dahil kahit doble ang bigat ng kanyang buhat, kayang-kaya pa rin ito ni Cirelo na para bang wala lang. Dali Jeliana, ilagay natin ito sa mataas na bahagi bago tuluyang pasukin ng tubig. Sigaw niya habang nagtutulungan sila. Hindi lang kay Jeliana tumulong si Cirelo. Pinuntahan din niya ang ibang kapitbahay na hirap na iligtas ang kanilang mga gamit. May mga kalalakihan na halos mawala na ng lakas. Ngunit si Cirelo ay patuloy na nagbubuhat at nagtutulak ng kariton na puno ng gamit. Maging ang mga bata at matatanda na natrap sa loob ng kanilang mga bahay ay kanyang tinulungan. Walang iniwanan si Cirelo at sa bawat bahay na kanyang pinuntahan, laging may naililigtas siyang tao o bagay. Napansin ng mga taga-baryo ang kanyang tapang at tibay. Kung wala siya, baka marami na ang nadisgrasya. Bulong ng isang matanda habang nakasilong sa gilid ng kapilya. Ngunit kasabay ng paghanga ay may ilan ding nakapansin ng kakaiba. Bakit parang hindi siya napapagod? At paano niya nabuhat mag-isa ang halos 2 sako ng bigas? Hindi normal yun, sabi ng isang lalaki na nakakita sa kanya. Habang lumalakas pa ang ulan, bumigay ang malaking punong kahoy sa may gilid ng kalsada at muntik nang madaganan ang 2 bata. Mabilis na tumakbo si Cirelo at iniharang ang kanyang katawan, saka itinulak palayo ang mga bata. Laking gulat ng mga tao nang makita nilang ang malaking punong iyon ay nahati sa 2 nang parang may tumulak na malakas. Natahimik ang mga nakasaksi at nagkatinginan. Alam nilang imposibleng magawa iyon ng isang ordinaryong tao. Pagkatapos ng ilang oras, humupa rin ang bagyo. Maraming bahay ang napinsala. Ngunit salamat sa mabilis na pagkilos ni Cirelo. Wala ni isang namatay o malubhang nasaktan. Nang matapos ang lahat, naupo si Jeliana sa ilalim ng bubong ng kanilang bahay, pagod na pagod. Lumapit si Cirelo at iniabot ang isang kumot. Magpahinga ka na, Jeliana. Ligtas na ang lahat. Wika niya. Kinitigan siya ni Jeliana at sa kanyang mga mata ay may halong pasasalamat at pagtataka. Paano mo nagagawa ang lahat ng yon? Nakita kita kanina, parang kaya mong buhatin ang mga bagay na imposibleng buhatin ng isang tao. At yung puno, kung hindi ko lang nakita, hindi ako maniniwala. Sandaling natahimik si Cirelo, halatang nahirapan siyang sumagot. Ginagawa ko lang kung ano ang kaya ko. Hindi ko kayang hayaan na may masaktan, sagot niya, sabay iwas ng tingin. Ngunit ramdam ni Jeliana na may mas malalim pang dahilan. Kinabukasan, pinag-usapan ng buong baryo ang mga ginawa ni Cirelo. Marami ang humanga at nagsabing malaki ang utang na loob nila sa kanya, ngunit may ilan din ang nagdududa. Kung hindi siya tao, baka magdala siya ng kapahamakan,
sabi ng isang lalaking kilala sa pagiging tsismoso. Hindi natin alam kung saan siya galing at anong pakay niya rito. Ngunit bago pa lumala ang usapan, dumating si Juliana at matapang na ipinagtanggol si Cirelo. Kung wala siya, baka wala na rin tayo ngayon. Hindi ba't siyang nagligtas sa mga bata at tumulong sa lahat ng bahay? Kung anuman ang pinagmulan niya, alam kong mabuti siyang tao. Hindi na siya sumagot sa mga sumalungat at tahimik na nagbalikan ang mga tao sa kanilang mga gawain. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Juliana na tama ang kanyang hinala. May hindi sinasabi si Cirelo at ang mga nangyari kagabi ay nagpapatunay na hindi siya isang ordinaryong mortal. Gayunman hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo siyang nahulog sa kabaitan at tapang ng binata. At si Cirelo, sa kabila ng lahat, ay nakaramdam ng kaba. Alam niyang unti-unti nang nabubunyag ang kanyang lihim. Ngunit kasabay nito, mas lumalakas din ang damdamin niya para kay Juliana. Kahit alam niyang darating ang araw na hindi na niya ito maitatago, pinili niyang manatili sa tabi ng dalaga at ipagpatuloy ang kanyang papel bilang isang mortal na nagmamahal ng totoo. Mula nang dumaan ang bagyo, lalong naging tanyag si Cirelo sa baryo. Lahat ng tao ay kumikilala sa kanyang tapang at kabutihan. Ngunit kasabay ng papuri ay dumami rin ang mga matang nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Hindi na maitatanggi ng mga nakakita sa kanyang ginawa noong gabing iyon ang pagtulak sa malaking punong halos himalang nahati sa dalawa. Nakakaiba ang kanyang lakas at sa gitna ng lahat ng ito, si Juliana ang taong pinakaapektado. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong kung sino ba talaga si Cirelo at bakit siya nagtatago sa anyo ng isang ordinaryong mortal. Isang gabi, hindi sinasadyang nasilayan ni Juliana ang isang tagpong nagpabago ng lahat. Naisipan niyang magpunta sa ilog upang mag-igib ng tubig. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig ay ang agos ng ilog at huni ng mga kuliglig. Nang siya'y malapit na, napansin niyang may kakaibang liwanag na sumisinag mula sa gilid ng gubat. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita si Cirelo, nakatayo sa ibabaw ng isang bato, nakapikit at tila nagdarasal sa isang hindi kilalang wika. Ang kanyang balat ay nagliliwanag, ang kanyang mga mata ay tila kumikislap na parang bituin. At mula sa kanyang mga kamay ay lumalabas ang isang uri ng liwanag na tumutulong upang paghilumin ang mga sugat ng mga sanga at halaman na natamaan ng bagyo. Natigilan si Juliana, nanlaki ang mga mata at napaatras. Ngunit sa kanyang pagkilos ay nakalikha siya ng ingay mula sa mga tuyong sanga. Mabilis na napalingon si Cirelo at agad na naglaho ang liwanag sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging mortal. Ngunit huli na, nakita na siya ni Juliana. Cirelo, nanginginig ang boses ng dalaga. Ano ka ba talaga? Hindi agad nakasagot si Cirelo. Kita sa kanyang mga mata ang pangamba at bigat ng sandali. Juliana, mahina niyang tugon. Hindi ko ginusto na makita mo ako sa ganitong anyo. Natatakot akong baka matakot ka rin sa akin. Dahan-dahang lumapit siya, ngunit umatras si Juliana. Engkanto ka ba? Tanong nito, halos hindi makapaniwala. Iyon ang totoo, hindi ba? Tumango si Cirelo at sa unang pagkakataon ay wala na siyang tinagong katotohanan. Oo, isa akong engkanto. Galing ako sa kaharian sa kagubatan. Dumating ako rito dahil nais kong maranasan ang buhay ng mga mortal. Gusto kong makita kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng simple. At higit sa lahat, gusto kong matutong magmahal ng totoo. Halos bumigay ang tuhod ni Juliana sa narinig. Pinilit niyang intindihin, ngunit napuno siya ng takot at pangamba. Kaya pala ang dami mong nagagawa na imposibleng gawin ng ordinaryong tao. Kaya pala, kakaiba ka. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng kanyang luha. Bakit hindi mo agad sinabi? Pinaniwala mo akong isa kang katulad namin. Lumapit si Cirelo
Hawak ang kanyang dibdib na tila ba nasasaktan sa bawat salitang naririnig. Dahil natatakot akong mawala ka. Natatakot akong kapag nalaman mong hindi ako kagaya ninyo. Iiwasan mo na ako at hindi mo na ako pagkakatiwalaan. Ang tanging nais ko lang ay manatili sa tabi mo, Juliana. Wala akong ibang pakay kundi ang maging bahagi ng buhay mo. Ngunit hindi agad natanggap ng dalaga ang lahat. Tumakbo siya palayo, dala ng halo-halong emosyon. Pagbalik sa kanilang bahay, hindi siya mapakali. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Maaari ba talagang magmahal ang isang engkanto? Maaari bang maging totoo ang lahat ng pinakita ni Cirelo sa kanya? O isa lamang itong ilusyon na unti-unti nang guguhit ng sakit sa kanyang puso? Ilang araw ang lumipas at iniwasan ni Juliana si Cirelo. Tuwing siya'y lalapit, laging may dahilan ang dalaga upang umiwas. Hindi niya kayang makipag-usap ng diretsuhan dahil sa tuwing nakikita niya ang binata, bumabalik sa kanyang alaala ang liwanag na bumabalot dito at ang katotohanang hindi ito tao. Si Cirelo naman ay lalong nasaktan sa kanyang paglayo, ngunit pinili niyang huwag pilitin si Juliana. Sa halip na natili siyang tumutulong sa baryo, umaasang darating ang araw na muling bubuksan ng dalaga ang kanyang puso para sa kanya. Isang gabi, habang nakatanaw si Juliana sa labas ng kanilang bahay, narinig niya ang usapan ng ilang matatanda. Hindi ako komportable sa binatang iyon, wika ng isa. Kung engkanto nga siya, baka magdala ng kapahamakan sa atin. Agad siyang kinabahan. Alam niyang oras na kumalat ang lihim na ito. Baka hindi lang si Cirelo ang mapahamak, kundi pati ang kanilang baryo. Doon niya naisip ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Cirelo para sa kanila. Ang kanyang pagtulong noong bagyo, ang walang sawang pag-aaruga sa mga tao at ang kanyang kabutihan. At sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang hindi kayang itakwil ng kanyang puso ang damdaming unti-unti nang umuusbong para kay Cirelo. Ngunit para kay Cirelo, malinaw na ang susunod na hakbang. Kailangan niyang harapin si Juliana at ilahad ang buong katotohanan, hindi lamang tungkol sa kanyang pinagmulan, kundi pati na rin ang tunay na damdamin niyang hindi na niya kayang itago. Sapagkat alam niyang kung hindi niya ito gagawin, mas lalo lamang silang magkakalayo. At yon ang bagay na pinakanatatakot niyang mangyari. Matapos ng ilang araw na pananahimik at pag-iwas, hindi na nakatiis si Cirelo. Alam niyang hindi sapat ang mga gawa lamang. Kailangan niyang magsalita at magpaliwanag. Isang hapon, nang bumaba ang araw at nagsisimulang mamutla ang kalangitan, hinanap niya si Juliana sa tabing ilog kung saan madalas itong nag-iigib. Nakita niya ang dalaga, nakaupo sa bato, tahimik na nakatitig sa agos ng tubig. Kita sa kanyang mukha ang bigat ng iniisip. Dahan-dahang lumapit si Cirelo. Hindi alintana kung tatanggihan man siya. Juliana, mahina niyang tawag, puno ng pag-aalala at pagmamakaawa. Pwede ba kitang makausap? Hindi agad siya nilingon ni Juliana. Pinakawalan nito ang isang malalim na buntong hininga bago dahan-dahang humarap. Kita sa kanyang mga mata ang takot. Ngunit naroon din ang kuryosidad at damdaming hindi niya kayang itanggi. Ano pa ba ang dapat mong sabihin, Cirelo? Hindi ba't malinaw na ang lahat? Engkanto ka. Hindi ka kagaya namin. Umupo si Cirelo sa tabi niya, medyo malayo upang hindi siya mabigla. Oo, totoo iyon. Isa akong engkanto. Matagal ko na sanang naisabihin sa'yo, pero natakot ako. Natakot akong mawalan ka ng tiwala. Natakot akong hindi mo ako tanggapin. Sandali siyang natahimik. Pinanood ang ilog na dumadaloy na parang sumasalamin sa kanyang isip. Juliana, pinili kong magpanggap bilang mortal dahil gusto kong maramdaman kung paano mamuhay ng payak. Sa aming mundo, lahat ay nakalatag. Walang gutom, walang hirap, walang pagsubok. Ngunit dito, sa mundong ginagalawan mo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal. At higit sa lahat, nakita kita. Napayo ko si Juliana, nanginginig ang boses. Bakit ako, Cirelo? Ang dami mong maaaring makilala. Bakit mo pinili ang isang gaya kong simpleng probinsyana lang? Tumulo ang luha sa kanyang pisngi.
Hindi ko alam kung kaya kong mahalin ang isang tulad mo. Paano kung isang araw, bigla ka na lang maglaho? Paano kung ang lahat ng ito ay pansamantala lang? Hinawakan ni Cirelo ang kanyang kamay, marahang pinisil. Hindi ako nandito para lumisan, Heliana. Narito ako dahil pinili kitang mahalin. Alam kong hindi madaling paniwalaan, pero ang damdamin ko'y totoo. Kung kaya kong iwan ang kapangyarihan at ang mundo kung saan ako ipinanganak, gagawin ko. Dahil higit sa lahat ng iyon, mas mahalaga ka. Natahimik si Heliana. Sa kanyang puso, ramdam niyang hindi nagsisinungaling si Cirelo. Ang kanyang tinig, ang kanyang mga mata, lahat ay nagsasabing totoo ang kanyang damdamin. Ngunit naroon pa rin ang takot na baka hindi sila magtagal. Cirelo, bulong niya. Natatakot pa rin ako. Natatakot akong masaktan. Pero sa tuwing kasama kita, hindi ko kayang itanggi na iba ang nararamdaman ko. Ngumiti si Cirelo, may luhang bumuo sa kanyang mata. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Ang mahalaga, alam mong hindi ako aalis sa tabi mo. Kahit anong mangyari, pipiliin kitang ipaglaban. Niyakap niya si Juliana at sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang kanyang lihim, hinayaan ng dalaga ang kanyang sarili na damhin ang yakap ng isang engkanto na nagmahal sa kanya ng buong puso. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may mga matang lihim na nakamasid. Isang mayamang anak ng konsehal, si Marco, ang matagal nang may interes kay Juliana. Matagal na niyang napapansin ang pagiging malapit ni Cirelo at Juliana. At ngayong nalaman niya ang kakaibang lihim ng binata, nakita niya ito bilang pagkakataon. Habang nagtatago sa likod ng mga puno, narinig niya ang buong pag-amin ni Cirelo. Sa kanyang isip, nagningning ang ideya na gamitin ito upang siraan ang binata at mapalapit kay Juliana. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Narinig mo ba? Hindi daw tao si Cirelo. Engkanto raw siya. May mga tao ang naniwala agad. May ilan naman ang hindi makapaniwala. Ngunit dahil kay Marco na sadyang nagpasimula ng tsismis, mas lumawak ang pagdududa ng mga taga-baryo. May ilan pang natakot. Iniisip na baka ang lahat ng kabutihang ipinakita ni Cirelo ay may kapalit o panlilinlang. Nabalitaan ito ni Juliana at agad siyang nabalisa. Nais niyang ipagtanggol si Cirelo, ngunit natatakot siyang baka mas lalo lamang lumala ang sitwasyon. Ngunit si Cirelo, sa halip na umatras, ay humarap sa lahat ng walang takot. Patuloy pa rin siyang tumulong, nag-aararo sa bukid, nag-aayos ng mga bahay na nasira ng bagyo at nagbubuhat ng mabibigat para sa mga nangangailangan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nahahati ang opinyon ng mga tao. May mga humahanga sa kanyang malasakit. Ngunit may mga naniniwalang dala siya ng kapahamakan. Isang gabi, muling kinausap ni Juliana si Cirelo. Cirelo, baka mas mapahamak ka kapag patuloy kang nagtatagal dito. Hindi lahat ng tao handang intindihin kung sino ka talaga. Nanginginig ang kanyang boses halatang nag-aalala. Ngunit ngumiti si Cirelo at hinaplos ang kanyang buhok. Huwag kang matakot, Juliana. Hindi ako aalis. Pinili ko na ang daan na ito. Kung kailangan patunayan ko sa kanila na mabuti ang aking hangarin, gagawin ko. Dahil higit sa lahat, pinili ko ang pagmamahal ko sa iyo. Sa kanyang mga salita, bahagyang gumaan ang loob ni Juliana at bagaman alam niyang marami pang pagsubok ang darating, sa gabing iyon, dama niya ang tapang at katapatan ni Cirelo. Ngunit hindi nila alam na mas malaking panganib ang papalapit at ito ang susubok hindi lamang sa kanilang pagmamahalan kundi pati na rin sa pagtitiwala ng buong baryo sa isang engkantong piniling magmahal ng isang mortal. Mula nang umamin si Cirelo ng kanyang tunay na pagkatao kay Juliana, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanilang ugnayan. Hindi na tulad ng dati na puro pagdududa at pangamba ang nararamdaman ng dalaga. Bagamat may takot pa rin sa kanyang puso, mas nangingibabaw ang pag-unawang unti-unting sumisibol habang nakikita niya ang kabutihang ipinapakita ng binata. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong nagiging malinaw na ang kanilang ugnayan ay hindi na basta pagkakaibigan lamang,
kundi isang pagmamahala na dahan-dahang nabubuo. Isang hapon, habang tinutulungan ni Cirelo si Jeliana na mag-ani ng mga gulay sa bukid, biglang bumuhos ang ulan. Napilitang magsilong ang dalawa sa isang kubo sa gitna ng palayan. Habang kumukulog at kumikidlat, naupo sila sa gilid, parehong basang-basa. Tahimik silang nagkatitigan at sa mga matang iyon, naroon ang damdaming hindi na nila kayang itago. Jeliana, wika ni Cirelo, mahina ngunit puno ng damdamin. Hindi ko alam kung karapat-dapat akong manatili rito. Hindi ako kagaya ninyo. At baka dumating ang araw na kailangan kong bumalik sa pinagmulan ko. Pero sa puso ko, malinaw na isa lang ang gusto ko, ang manatili sa tabi mo. Napayuko si Jeliana at napangiti ng bahagya. Hindi ko rin alam kung paano haharapin ang bukas. Cirelo, pero sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko ligtas ako. Pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Unti-unting lumapit si Cirelo at hinawakan ang kanyang kamay. Walang ibang tunog kundi ang malakas na buhos ng ulan at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Sa huling sandali ng kanilang titigan, hindi na nila napigilan ang damdamin. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako. Sa unang pagkakataon, nagpatotoo sila sa kanilang nararamdaman. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, hindi lahat ay natutuwa sa kanilang paglapit. Si Marco, ang anak ng konsehal na matagal nang may pagtingin kay Jeliana, ay lalong nag-alab ang galit. Nakita niya mismo ang dalawa habang magkasamang naglalakad pa uwi mula sa bukid at kitang-kita ang init ng kanilang pagtitinginan. Hindi na niya kayang tiisin ang inggit. Sa kanyang isip, kailangang mawala si Cirelo upang siya ang mapansin ni Jeliana. Nagsimula siyang maghasik ng lagim sa pamamagitan ng malisyosong kwento. Alam niyo ba, ani Marcos sa mga kabataan, kaya naaligtas ang baryo noong bagyo ay dahil may kapalit na hinihingi ang engkantong iyon. Hindi lang natin alam kung ano, pero siguradong darating ang araw na sisingiling niya tayo. Ang mga salita niyang ito ay kumalat na parang apoy. May mga naniwala, may ilan ding nagduda. Ngunit kahit paano, nag-iwan ito ng takot sa mga tao. Kapag nakikita nila si Cirelo, hindi na lang paghanga ang nararamdaman, kundi halo na rin ng pag-aalinlangan. Nararamdaman ni Jeliana ang pagbabago ng tingin ng mga tao, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Para sa kanya, mas mahalaga ang tiwala at pagmamahalan nila ni Cirelo kaysa sa inay ng tsismis. Isang gabi, naglakad si Cirelo at Jeliana sa tabing ilog. Tahimik silang nag-uusap, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na sumasalaming sa tubig. Kahit anong sabihin nila, wika ni Jeliana, hindi ako maniniwala na may masama kang hangarin. Alam kong totoo ang puso mo. Napangiti si Cirelo at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi ko hahayaang masaktan ka, Jeliana. Ano man ang mangyari, pipiliin ko ang landas na kasama ka. Ngunit kasabay ng kanilang pangakong iyon ay ang mas tumitinding pagsubok. Mas dumadami ang mga taong nagdududa kay Cirelo, lalo na nang kumalat ang balitang nakita siya ng isang bata na tila may liwanag sa katawan habang nasa gubat. May mga nagsabing dapat siyang paalisin bago pa siya magdala ng kapahamakan. Dumating pa sa puntong mismong ilang matatanda sa baryo ang nagtipon at pinag-usapan kung ligtas pa bang manatili si Cirelo sa kanilang paligid. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pasakit sa puso ni Jeliana. Hindi niya matanggap na ang taong nagligtas sa kanila ay siya ring tinutulungan ng mga tao na itaboy. Isang araw, habang nasa palengke si Jeliana, nilapitan siya ni Marco. Jeliana, wika nito, may mapanuksong ngiti. Hindi pa huli ang lahat. Kung lalayo ka kay Cirelo, maliligtas ka sa kapahamakan. Ako ang makakasama mong magbibigay ng tiyak na kinabukasan. Ngunit mariin siyang tinanggihan ni Jeliana. Hindi mo ako mauutusan, Marco. Hindi mo ako kayang ihiwalay kay Cirelo. Kung may kinatatakutan ka, iyon ay dahil alam mong wala kang puwang sa puso ko. Lalong nag-init ang ulo ni Marco. Sa kanyang isip, panahon na upang gumamit ng mas matinding paraan. Hindi na sapat ang tsismis at pananakot.
Kailangan niyang ipakita sa lahat na si Cirelo ay isang panganib at iyon ang magiging sandata niya upang makuha si Juliana. Sa kabilang banda, si Cirelo, bagamat alam ang mga bulong at tsismis laban sa kanya, ay nanatiling payapa. Sa halip na magalit, mas lalo niyang pinili ang kabutihan. Kung hindi ako pagkakatiwalaan ng lahat, sapat na may isang taong naniniwala sa akin, bulong niya kay Juliana. Ngunit hindi niya alam na ang laban na haharapin nila ay mas malalim kaysa sa tsismis. Isang banta mula sa gubat ang unti-unting lumalapit at iyon ang magiging sukatan ng kanilang pagmamahalan at ng kanyang kakayahang ipagtanggol, hindi lamang si Juliana, kundi ang buong baryo na unti-unti na ring lumalayo sa kanya. Sa mga sumunod na araw, lalong humigpit ang sitwasyon sa baryo. Ang mga bulong na pinasimulan ni Marco ay nag-ugat at nagkaroon ng matinding epekto sa pananaw ng mga tao kay Cirelo. May ilan na dati humahanga sa kanya, ngunit ngayon may pag-aalinlangan na sa kanilang mga mata. Kapag dumaraan siya sa palengke, may mga nagbubulungan at may mga batang tinatawag siya, ngunit agad ding hinahatak ng kanilang mga magulang palayo, na para bang isa siyang panganib. Si Juliana ang palaging nasa tabi niya, pinipigilan ang sakit na nararamdaman niya habang nakikita ang pagbabago ng tingin ng mga tao. Ngunit kahit gaano pa siya manindigan, alam niyang hindi sapat ang kanyang tinig laban sa laganap na tsismis. Hindi tumigil si Marco. Isa siyang taong hindi sanay na tinatanggihan at ang pag-ibig niya kay Juliana ay matagal nang nauuwi sa pagkahumaling. Naisip niya na kung hindi niya kayang makuha ang puso ng dalaga, sisirain na lamang niya ang imahe ni Cirelo hanggang sa mapalayas ito. Lumapit siya sa kanyang ama, ang konsehal ng baryo, at ibinulong ang lahat ng kanyang nalalaman. "Tay," wika niya, "hindi ligtas na manatili pa rito si Cirelo. Isa siyang engkanto. Baka gamitin niya ang kapangyarihan niya laban sa atin balang araw. Kung mahal ninyo ang baryo, kailangan siyang itaboy," nag-isip ang konsehal. Ngunit hindi basta naniwala. "Kung totoo ang sinasabi mo, Marco, dapat ay may patunay. Hindi ako maaaring kumilos laban sa kanya nang walang kasiguruhan." Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon ang takot. Alam niyang kung may bahid man ng katotohanan ang sinasabi ng anak, maaaring malagay sa panganib ang kanyang reputasyon bilang pinuno ng baryo kung hindi siya kikilos. Kaya't nagpasya siyang maghintay ng pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating ang isang araw na tila ibinigay kay Marco ang kanyang hinihintay. May isang bata na nawala sa gubat nang mahulog habang namimitas ng prutas. Agad na nagsimula ang paghahanap at si Cirelo ang isa sa mga naunang tumakbo upang tulungan. Sa kanyang bilis at kakaibang kakayahan, mabilis niyang natagpuan ang bata at nailigtas ito. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayang nakita ng ilan ang kakaibang liwanag na dumapo sa kanyang mga kamay habang pinapahupa niya ang sugat ng bata. Hindi iyon nakaligtas sa mga matang palihim na nagmamasid at agad na kumalat ang balita. "Sinabi ko na engkanto talaga siya," sigaw ng isang lalaki sa gitna ng palengke nang makaraping ang balita. Ginagamit niya ang mga kapangyarihan niya at kung nagagawa niyang paghilumin ang sugat, siguradong kaya rin niyang magdala ng sakit. Ang mga salitang iyon ay nagpasimula ng matinding takot. Hindi nagtagal, may mga taong humiling na kausapin ang konsehal upang gumawa ng aksyon. Si Marco, nakangisi sa kanyang sarili, ay siyang nagsilbing gatong sa apoy. "Kita niyo na, kung hindi natin siya paaalisin, baka pati ang mga anak natin ay mapasama. Paano kung may kapalit ang lahat ng ginagawa niya? Paano kung kinukuha niya ang tiwala natin ngayon, pero balang araw ay ipahamak tayo?" Ang kanyang mga salita ay nag-udyok ng higit pang pangamba sa mga tao. Samantala, si Juliana, nang marinig ang usapan ng mga tao, ay agad na lumapit upang ipagtanggol si Cirelo. "Hindi totoo ang mga sinasabi ninyo. Ilang beses na kayong tinulungan ni Cirelo. Kung wala siya, baka hindi tayo nakaligtas sa bagyo. Kung wala siya,
Baka wala na ang batang iniligtas niya kanina. Hindi ninyo ba nakikita? Hindi siya kaaway, kundi kasama natin. Ngunit kahit gaano siya kadeterminado, mas malakas ang boses ng takot kaysa sa tinig ng katotohanan. Sa gabing iyon, nakaupo si Juliana at Cirelo sa ilalim ng mga bituin. Tahimik silang nakikinig sa hampas ng hangin sa mga dahon, ngunit ramdam nilang pareho ang bigat ng sitwasyon. Naririnig ko na ang mga tao. Mahinang sabi ni Juliana, marami ang naniniwala na isa kang panganib. Natatakot ako, Cirelo, hindi dahil sa kanila, kundi dahil baka mapilitan kang umalis. Tumingin si Cirelo sa kanya, seryoso ang mga mata. Hindi ako aalis, Juliana. Alam kong hindi madali ang lahat, pero pipiliin kong manatili. Kahit hindi nila ako tanggapin, hindi ko kayang talikuran ang pagmamahal ko sa iyo. Pinisil niya ang kamay ng dalaga at sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Juliana ang katapatan ng kanyang mga salita. Ngunit hindi alam ni Cirelo at Juliana na hindi lang tsismis at inggit ang kanilang kalaban. Sa anino ng gubat, may isang matandang babae na tila tagapangalaga ng mga sinaunang engkanto ang nagmamasid. Naririnig niya ang mga bulong ng mga tao at alam niya may paparating na panganib. Hindi lang mula sa mga mortal na nagdududa, kundi mula rin sa mga nilalang na maaaring galit sa desisyon ni Cirelo na iwan ang kanyang mundo at makipamuhay bilang isang tao. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang hahamunin ng inggit at takot ng komunidad, kundi pati ng mga puwersang higit pa sa kanilang inaasahan. At sa darating na mga araw, haharap sila sa mas mabigat na laban. Isang pag-uusig na hindi lang magtutulak kay Juliana na pumili sa pagitan ng pag-ibig at bayan, kundi manpapasya rin kay Cirelo kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ang kanyang desisyon na manatiling mortal alang-alang sa isang pag-ibig na walang kapantay. Naging mas mabigat ang mga araw na sumunod para kay Cirelo at kay Juliana. Habang patuloy ang bulong-bulungan sa baryo, dumating ang panahon na nagsimula ng manawagan ang ilang matatanda at mga taong natatakot na paalisin si Cirelo. Ang ilang kababaihan ay nagtitipon sa palengke at nag-uusap tungkol sa mga nangyari. Mabuti at mabait siya, oo, pero hindi natin alam ang tunay niyang layunin. Wika ng isa, baka bukas o makalawa, bigla na lang tayong sumpain. Ang mga ganitong salita ay parang punyal na tumatama sa puso ni Juliana sa tuwing naririnig niya. Ramdam niya ang pangungutya ng mga kapitbahay at ang pagdududa ng mga taong dati lumalapit kay Cirelo para magpatulong. Isang gabi, nagtipo ng mga matatanda ng baryo sa kapilya. Pinamunuan ito ng konsehal na ama ni Marco. Mga kababaryo, panimula niya, alam kong lahat tayo'y may malaking utang na loob kay Cirelo. Ngunit hindi ba't mas malaking panganib ang dala ng kanyang tunay na anyo? Kung siya'y engkanto nga, may kapangyarihan siyang lampas sa atin. Kung mananatili siya rito, paano natin masisiguro na ligtas ang ating mga anak at kabuhayan? Marami ang tumango, ngunit may ilan ding tahimik na nag-alinlangan. Isa sa mga matatanda ang nagsalita. Kung paaalisin natin siya, parang isinusuko na rin natin ang pagkakataon na magkaroon ng kaibigang higit pa sa atin. Nakita ko kung paano niya iniligtas ang ating baryo noong bagyo. Kung may masama siyang balak, bakit hindi niya iyon ginawa noon pa? Ngunit bago pa makapagpatuloy ang pagtatalo, biglang sumingit si Marco. Kung talagang wala siyang masamang balak, bakit niya itinatago ang kanyang pinagmulan? Bakit siya nagkunwaring mortal? Ang taong may malinis na hangarin ay hindi nagtatago. Ang kanyang mga salita ay naging gatong na nagpaalab sa takot ng iba. Marami ang tumayo at sumang-ayon. Sa huli, napagkasunduan ng karamihan na kinaumagahan, kakausapin nila si Cirelo at hihilinging umalis siya sa baryo. Narinig ito ni Juliana mula sa isa sa mga kabataang nagtatakbuhan papalabas ng kapilya. Kinabukasan, bago pa man dumating ang mga tao, agad niyang hinanap si Cirelo sa tabing ilog kung saan ito madalas nag-iisa.
Nakita niya ang binata na nakatanaw sa ilog. Tila ba alam na niya ang mangyayari. Serelo, nagmamadaling sabi ni Jeliana, narinig ko ang plano nila. Gusto kanilang paalisin. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang lahat ng ito. Tahimik na ngumiti si Serelo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ako nagtataka, Jeliana. Alam kong darating din ang sandaling ito. Mahirap para sa kanila na tanggapin ang isang tulad ko. Ang takot ay mas mabilis kimalat kaysa sa katotohanan. Lumapit si Jeliana, pinigilan ang luha na gustong pumulo. Ayokong mawala ka, Serelo. Hindi ko kayang isipin na mawawala ka dahil lang sa maling paniniwala ng mga tao. Hinaplos ni Serelo ang kanyang pisngi. Hindi kita iiwan, Jeliana. Kahit pa sila'y tumutol, mananatili ako sa piling mo. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Kinabukasan, nagtipon ang halos buong baryo sa gitna ng plaza. Nandoon ang konsehal, si Marco at ang mga matatanda. Hinarap nila si Serelo na kalmado lamang na nakatayo. Serelo, panimula ng konsehal, hindi namin kinakalimutan ang mga tulong na ibinigay mo. Ngunit hindi rin namin maaaring ipagsawalang bahala ang katotohanang isa kang engkanto. Hindi ka kabilang sa aming mundo. Kaya't hinihiling namin, alang-alang sa kapayapaan ng baryo, na umalis ka na. May ilan sa mga tao ang umiyak habang sinasabi ito. Tanda na hindi lahat ay sang-ayon. Ngunit nangingibabaw ang takot sa kanilang mga mata. Tumayo si Jeliana sa tabi ni Serelo, matapang na tumutol. Hindi ninyo ba naiisip ang sinasabi ninyo? Kung hindi dahil kay Serelo, baka marami na sa atin ang wala na ngayon. Siya ang nagligtas sa atin noong bagyo. Siya ang tumulong sa ating lahat ng walang kapalit. At ngayon, siya pa ang itataboy ninyo? Nasaan ang ating utang na loob? Ngunit hindi natitinag ang karamihan. Sumigaw si Marco mula sa gilid. Hindi ba't malinaw naman na may kapangyarihan siyang hindi natin kontrolado? Paano kung bukas ay gamitin niya iyon laban sa atin? Paano kung lahat ng tulong niya ay may kapalit na hindi pa natin alam? Nag-ugat sa takot ang kanyang mga salita at nagkaroon ng ingay sa mga tao. May mga nanawagan na lumayas si Serelo habang ang ilan ay nanahimik na lamang, hindi alam kung saan papanig. Sa gitna ng kaguluhan, tiningnan ni Serelo si Jeliana at pagkatapos ay ang mga tao. Hindi ko kailanmang ginusto ang maging kaaway ninyo. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil nais kong maging bahagi ng inyong mundo. Kahit alam kong iba ako, wala akong hinihinging kapalit. At ang tanging nais ko ay mabuhay bilang isa sa inyo, kasama ng babaeng mahal ko. Sandali siyang natahimik at tinitigan ang buong baryo. Ngunit kung ito ang kagustuhan ninyo, tatanggapin ko. Kung mas ligtas ang loob ninyo na wala ako, hinding-hindi ko kayo pipilitin. Hinawakan ni Jeliana ang kanyang kamay, nanginginig. Serelo, huwag kang pumayag. Hindi mo kailangang sumuko. Ngunit alam ni Serelo na hindi siya maaaring lumaban sa kagustuhan ng mga tao. Ang kanyang puso'y puno ng kirot. Ngunit alam niyang darating pa ang panahon na maipapakita niyang mali ang kanilang iniisip. Sa ngayon, kailangan niyang magpasensya. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi lamang laban, ito rin ay paghihintay. Ngunit sa malayo, may mga matang nagmamasid mula sa gubat at sila'y hindi tao. Ang mga nilalang na matagal nang nagtatago ay alam na ang lihim ni Serelo. At sila'y magdadala ng pagsubok na higit pa sa alinmang tsismis o panghuhusga ng mga mortal. Matapos ang pagtitipon, kung saan halos lahat ng tao ay humiling na umalis si Serelo, nagkaroon ng bigat sa hangin sa buong baryo. Ang ilan ay tila nakahinga ng maluwag, iniisip na mawawala na ang kanilang takot, ngunit may iilan na nakaramdam ng panghihinayang. Si Jeliana ang pinakanabigatan sa lahat. Hindi niya matanggap na ang lalaking nagligtas sa kanilang baryo at nagmahal sa kanya ng totoo ay siya ngayong itinuturing na panganib. Ngunit bago pa tuluyang makaalis si Serelo, dumating ang isang pangyayaring magbabago sa lahat. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng karamihan, isang kakaibang ugong ang umalingaw mula sa kagubatan.
Parang mga sigaw ng hayop, ngunit mas malakas, mas nakakapangilabot. Nagising ang mga tao at nagsilabas upang alamin ang nangyayari. Biglang may apoy na bumangis mula sa gilid ng gubat at kumalat sa ilang bahagi ng palayan. Ang mga hayop na nakatali ay nag-uunahan sa pagtakas at ang mga tao ay nagtakbuhan, hindi alam kung paano haharapin ang panganib. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mga nilalang na hindi pa nakikita ng mga taga-baryo, mga engkanto ring nababalutan ng kadiliman. Ang ilan ay may anyong parang malalaking asong itim na may pulang mata at ang iba'y parang aninong tao na walang mukha. Mga tagapagbantay ng gubat, bulong ng isang matandang babae, nanginginig. Matagal na silang hindi nagpapakita. Siguro'y nagalit sila dahil may engkantong lumihis sa kanilang daigdig. Lalong nagpanik ang mga tao at marami ang tumakbo papunta sa kapilya, umaasang makahanap ng kaligtasan, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas upang labanan ang ganoong mga nilalang. Ang kanilang pangaturotot at batong pandepensa ay walang silbi sa harap ng mga halimaw na mula sa dilim. Si Marco, na isa sa mga unang nagsulong ng pagtaboy kay Serelo, ay mabilis na nagtago sa likod ng bahay nila. Ngunit hindi niya inasahan na ang mga nilalang na ito ay hindi pumipili ng dibiktimahin. Isa sa mga aninong walang mukha ang lumapit sa kanya, at kung hindi dumating si Serelo, baka tuluyan na siyang nahatak sa kadiliman. Sa kabila ng sakit at pagkadismaya sa mga tao, hindi nag-atubili si Serelo na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang liwanag na tila apoy ngunit malamig at tinamaan ang mga anino na agad naglaho. Napayuko si Marco, nanginginig, hindi makapagsalita sa kanyang nakita. Isa-isang hinarap ni Serelo ang mga nilalang. Ang mga asong itim ay sumugod sa kanya, ngunit sa bawat hampas ng kanyang mga kamay ay naglalaho ang mga ito na parang usok. Ang mga tao na dati puno ng pagdududa sa kanya ay ngayon ay nakamasid na lamang, hindi makapaniwala. Siya lang ang kayang lumaban, sigaw ng isa. Kung wala siya, tapos na tayo. Ngunit hindi ito madali para kay Serelo. Marami ang mga nilalang at sa bawat pag-atake niya, unti-unting nababawasan ang kanyang lakas. Ramdam niya na hindi niya kayang mag-isa. Dumating si Jeliana kahit takot at tumakbo sa kanyang tabi. Serelo, hindi mo sila kayang labanan ng mag-isa. Kailangan mong magtiwala sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Serelo at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumakas ang liwanag na lumalabas mula sa engkanto. Para bang ang tiwala at pagmamahal ni Jeliana ang nagbigay ng dagdag na lakas sa kanya. Sa bagong kapangyarihang iyon, nakagawa si Serelo ng malaking liwanag na sumiklab sa buong paligid. Ang mga nilalang na mula sa dilim ay isa-isang naglaho hanggang sa wala nang natira kundi usok at abo sa lupa. Natahimik ang buong baryo. Ang mga tao'y nag-iyakan at nagpasalamat. Ngunit kasabay nito'y bumalik ang kanilang alaala sa mga salitang sinabi nila laban kay Serelo. Sa halip na saktan o gantihan sila, tumayo si Serelo at humarap sa lahat. Hindi ko tayo kaaway. Kahit tinanggihan ninyo ako, hindi ko kayang pabayaan ang baryo. Ito ang tahanan ni Jeliana at dahil siya ang mahal ko, ito rin ang tahanan ko. Tahimik ang lahat. At unti-unting yumuko ang mga tao bilang tanda ng pagkilala. Ngunit kahit tapos na ang laban, hindi pa tapos ang panganib. Ang matandang babae na nakamasid mula pa kanina ay nagsalita. Ang mga nilalang na iyon ay hindi kusang lumitaw. Sila'y pinalaya dahil may engkantong tumalikod sa kanyang mundo. Hindi sila titigil hanggat hindi ka bumabalik, Serelo. Ang kanyang mga salita ay naglatag ng bagong katotohanan. Hindi pa tapos ang laban. Mas matindi pa ang paparating. At alam ni Serelo na ang kanyang piniling manatili bilang mortal ay may kapalit na higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit sa piling ni Jeliana, alam niyang handa siyang harapin ang lahat. Kahit kapalit nito ang kanyang kapangyarihan,
at kahit ang buong baryo, hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa kanya. Sapagkat ang kanyang piniling laban ay hindi lamang para sa baryo, kundi para sa pag-ibig na hindi na niya kayang talikuran. Matapos maglaho ang mga nilalang mula sa kadiliman, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi iyon katahimikan ng kapanatagan. Ang lahat ay napako sa kanilang mga narinig mula sa matandang babae. Malinaw sa kanyang mga salita na hindi iyon ang huling pagkakataon na haharapin nila ang ganoong panganib. Si Cirelo, na noy nakatayo pa sa gitna ng plaza, ay ramdam ang bigat ng kanyang piniling landas. Pinili niyang manatili bilang mortal, ngunit dala ng kanyang desisyon ang panganib na maaaring bumagsak hindi lang sa kanya, kundi sa buong baryo. Si Juliana ay nasa kanyang tabi, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, nagtipon muli ang mga tao. Ngunit ngayon, iba na ang tono ng kanilang mga boses. Hindi na puri takot at pagdududa. Ang ilan sa kanila ay lumapit kay Cirelo upang magpasalamat. Kung wala ka, baka nawala na ang buong baryo kagabi, sabi ng isa. Patawad kung nagduda kami sayo, dagdag ng isa pang matanda na kayuko bilang tanda ng paghingi ng tawad. Ngunit hindi lahat ay handang tumanggap. May ilan pa ring nanatiling naniniwala na ang lahat ng ito ay simula lamang ng kapahamakan. Ang kanilang takot ay hindi basta mabubura ng isang pagliligtas. Sa kabila nito, pinili ni Cirelo na manatiling matatag. Hindi ko kayang iwan ang lugar na ito, wika niya sa harap ng lahat. Alam kong ako ang dahilan kaya lumitaw ang mga nilalang na iyon. Ngunit ako rin ang may pananagutan na protektahan kayo. Hindi ninyo kailangang matakot sa akin dahil ang lahat ng aking ginagawa ay para sa inyong kapakanan. Tahimik ang karamihan, ngunit ramdam niya na hindi pa rin sapat ang kanyang mga salita upang ganap na mawala ang mga hinala. Sa mga sumunod na araw, naging masigasig si Cirelo sa pagtulong. Kahit pagod at halos maubos ang kanyang lakas, patuloy siyang nag-ayos ng mga nasirang bahay, tumulong sa mga nawalan ng pananim, at nagbantay tuwing gabi upang masiguro na walang nilalang mula sa dilim ang muling lalapit. Hindi na niya inalinta na ang mga matang mapanuri o ang mga bulong-bulungan dahil sa kanyang puso sapat nang naroon si Juliana na buong pusong naniniwala sa kanya. At sa bawat gabing magkasama silang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, naroon ang kanilang mga pangako na anuman ang mangyari, hindi nila bibitawan ang isa't isa. Ngunit isang gabi, muling gumalaw ang kadiliman. Habang nagbabantay si Cirelo sa gilid ng baryo, naramdaman niya ang bigat ng hangin at ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang isang figura. Hindi tulad ng mga hayop na kanilang hinarap dati. Isa itong mataas at makapangyarihang nilalang, may balabal na itim at mga matang naglalagablab. Cirelo, wika nito sa tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Matagal na kitang hinahanap. Alam mo ang sumpa ng iyong piniling daan. Kapag pinili mong manatili sa piling ng mga mortal, hindi ka nakabilang sa amin. Ngunit hindi ibig sabihin na titigil kami. Hanggat nananatili ka rito, walang kapayapaan para sa baryo. Hindi umatras si Cirelo. Kung kapalit ng kapayapaan nila ay ako, sabihin mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Huwag mong idamay ang mga inosente. Ang nilalang ay ngumiti, malamig at puno ng panlilinlang. Hindi ganoon kadali, Cirelo. Hindi ikaw ang tanging pinaparusahan dito. Ang iyong presensya ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang nilalang. Ang iyong kahinaan ay sila ang magbabayad. Dumating si Juliana na sinundan siya nang mapansin ang kakaibang katahimikan. Cirelo, sigaw niya, sabay takbo sa tabi ng binata. Nang makita niya ang nilalang, nanlamig ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Kung siya ang mahal ko, ako man ay handang harapin ang lahat ng kasama niya. Tumingin ang nilalang sa kanya at natawa ng malakas. Nakakatawa, isang mortal na babae ang pipigil sa itinakda ng mga engkanto?
Hindi mo alam ang bigat ng pinapasok mo, dalaga. Ngunit hindi natinag si Juliana. Hindi ako natatakot. Alam kong ang pagmamahal ko kay Cirelo ay higit sa lahat ng sumpa at banta ninyo. At kung kailangan, ako mismo ang lalaban para sa kanya. Sa kanyang tinig ay may tapang na hindi inaasahan ng kahit sino. At maging si Cirelo ay namangha. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Ang kanilang pagkakahawak ng kamay ay tila nagbigay ng kakaibang lakas na hindi lamang kay Cirelo kundi maging sa kapaligiran. Ang nilalang ay umatras, nagulat, ang kapangyarihan ng inyong ugnayan, hindi ito maaaring baliwalain. Ngunit bago tuluyang lumisan, nagbitiw ng huling babala ang nilalang. Hindi pa rito nagtatapos. Ang mas matindi ay paparating. Kung pipiliin mong manatili bilang mortal, Cirelo, tandaan mo, hindi lamang ikaw ang magsasakripisyo, kundi pati ang lahat ng nagmamahal sa iyo. Pagkasabi nito, naglaho siya sa hangin na parang usok. Tahimik na nagyakap sina Cirelo at Juliana. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang mga tao na nakakita mula sa malayo ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung tama bang paalisin ang binatang iyon. Marami ang nag-umpisa ng makakita ng liwanag sa halip na panganib sa kanyang presensya. Ngunit ang tunay na laban ay hindi lamang para sa pagtanggap ng baryo. Ito'y laban na magpapatunay kung hanggang saan kayang lumaban ng isang engkanto at isang mortal para sa kanilang pagmamahalan. At sa puso ni Cirelo, malinaw na ang sagot. Wala nang makapaghihiwalay sa kanya at kay Juliana, kahit ang banta ng mga nilalang mula sa kanyang pinagmulan. Kinabukasan, matapis ang pagbabalik ng nilalang mula sa dilim, muling nagtipon ang buong baryo. Hindi na iyon tulad ng mga nakaraang pagtitipon kung saan puro pangamba at galit ang naninibabaw. Ngayon, halata ang takot, ngunit kasabay nito ay may halong pagsisisi. Marami ang nakakita kung paanong hinarap ni Cirelo ang nilalang at kung paano siya handang magsakripisyo para sa kanila. Ang ilan sa mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung ang isang nilalang na tinuturing nilang panganib ay nagtatanggol sa kanila, sino pa ang tunay na dapat nilang katakutan. Tahimik na nakaupo si Cirelo sa gitna ng pagtitipon, hindi nagsasalita, habang si Juliana ay nasa kanyang tabi, matapang na nakatingin sa lahat ng kanilang mga kapitbahay. Tumayo ang isang matandang babae at nagsalita. Minsan, mas madaling paniwalaan ang takot kesa ang kabutihan. Ngunit nakita natin kagabi ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Cirelo, baka nilamon na ng dilim ang ating baryo. Kailangan nating aminin na nagkamali tayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at unti-unting may mga tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit bago pa man tuluyang magbago ang lahat, muling sumingit si Marco na hindi matanggap ang lahat ng nangyayari. Hindi pa rin tayo ligtas. Oo, lumaban siya pero hindi ba't dahil sa kanya kaya tayo inaatake ng mga nilalang? Kung wala siya rito, baka matagal na tayong tahimik. Napatayo si Juliana, galit ang tinig. Kung wala si Cirelo, baka wala na rin tayong lahat. Paulit-ulit niyang pinatunayan na ang kanyang puso ay para sa ating kapakanan. Pero patuloy mong sinisira ang pangalan niya. Marco, hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng ito'y ginagawa niya hindi para sa sarili niya, kundi para sa atin. Nahihiyang napayuko ang ilan dahil alam nilang totoo ang sinabi ng dalaga. Ngunit si Marco, puno ng inggit at galit, ay tahimik na lamang na umalis, nagdadala ng kanyang sama ng loob. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang ihip ng hangin. Marami sa mga taga-baryo ang nagsimulang lapitan si Cirelo, humihingi ng tawad sa kanilang mga maling paniniwala. Ang mga kababaihan ay nagdala ng pagkain para sa kanya at ang mga kalalakihan ay nag-alok na tumulong sa kanyang pagbabantay sa gabi. Unti-unti, ang mga pader ng pagdududa ay napalitan ng respeto at pagkilala. Para kay Cirelo, hindi niya iyon hinanap, ngunit tinanggap niya ng buong puso. Para kay Juliana, iyon ang matagal niyang pinanalangin, na makita ng lahat
ang kabutihang matagal na niyang nakikita kay Cirelo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang mas nagiging panatag ang baryo, mas nagiging malinaw ang babala ng nilalang mula sa dilim. Isang hapon, habang nagbabantay si Cirelo sa gilid ng kakahuyan, may dumating na isang matandang engkantong nakasuot ng puting balabal. Hindi ito tulad ng mga nilalang na mula sa dilim, kundi isa sa mga matatandang tagapangalaga ng kanilang kaharian. Lumapit ito at nagsalita, "Cirelo, alam mong hindi ka maaaring manatili rito nang walang kapalit. Ang iyong desisyon ay lumihis sa itinakda ng ating lahi. Kung pipiliin mo maging mortal, kailangan mong iwan ang lahat ng kapangyarihan mo bilang engkanto." Natigilan si Cirelo. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit ang bigat ng desisyon ay tumama sa kanya ng buong buo. Kapag pinili niya ang pagiging mortal, hindi na niya magagamit ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol ang baryo. Kapag nanatili naman siyang engkanto, mawawala sa kanya ang pagkakataong makapiling si Jeliana ng buo at totoo. Tumingin siya kay Jeliana na nakarinig ng lahat. Ang dalagay na mutla, ngunit mariing nagsalita, "Cirelo, huwag mong isipin na kailangan mong manatiling makapangyarihan para manatili sa tabi ko. Ang kailangan ko ay hindi ang iyong kapangyarihan, kundi ang iyong puso." Mahigpit na napapikit si Cirelo at sa wakas ay nagsalita, "Kung iyon ang kailangan, handa akong isakripisyo ang lahat ng kapangyarihan ko. Mas pipiliin kong maging mortal kaysa iwan si Jeliana at mamuhay sa mundong hindi ko alam." Tumango ang matandang engkanto at itinapat ang kanyang kamay kay Cirelo. Isang liwanag ang bumalot sa kanya at naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Sa bawat tibok ng kanyang puso, pakiramdam niya ay nagiging mas ordinaryo siya. Hindi na kasing bilis, hindi na kasing lakas, at wala ng liwanag na dumadaloy mula sa kanyang mga palad. Ngunit sa kabila nito, dama niya ang kakaibang kalayaan, ang kalayaan ng isang tunay na tao. Nang mawala ang liwanag, bumagsak siya sa bisig ni Jeliana nang hihina ngunit nakangiti. "Mula ngayon," bulong niya, "hindi na ako engkanto. Isa na akong mortal na mamumuhay kasama mo." Yumakap si Jeliana ng mahigpit at sa kanyang mga mata may halong takot at tuwa. "Cirelo, kahit wala ka ng kapangyarihan, ikaw pa rin ang lalaking minahal ko. Hindi nagbabago ang lahat ng iyon." Ngunit bago tuluyang lumisan ang matandang engkanto, nagbigay siya ng babala. "Tandaan mo, Cirelo, ang dilim ay hindi basta titigil. Babalik sila at sa oras na iyon, wala ka ng kakayahang lumaban gaya ng dati. Ang tanging sandata mo na lang ay ang pagtitiwala ng mga taong ito at ang pagmamahal na pumipigil sa iyo na bumagsak." Pagkatapos ay naglaho siya na parang usok sa hangin. Naiwan sina Cirelo at Jeliana sa gitna ng baryo, nakatingin sa mga taong tahimik na nakamasid. Ang ilan ay humanga, ang iba'y nag-aalala, ngunit malinaw ang isang bagay. Pinili ni Cirelo ang maging isa sa kanila. At sa kanyang pagpili, hindi lamang ang kanyang buhay ang nagbago, kundi pati ang hinaharap ng baryo. Sapagkat sa darating na mga araw, sila'y muling susubukin ng dilim. At ang tanong ay hindi na kung may sapat bang kapangyarihan si Cirelo, kundi kung may sapat ba silang tapang at pagtitiwala upang sama-samang lumaban bilang iisang komunidad. Lumipas ang ilang araw mula nang iwan ni Cirelo ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang tuluyang maging mortal. Sa una, mahirap para sa kanya na masanay sa bagong anyo ng kanyang buhay. Ang dating kaya niyang buhati ng mag-isa ay kailangan na niyang hinga ng tulong. Ang dating sugat na mabilis niyang napagagaling ay ngayon ay kailangan ng lunas at pahinga. Ngunit sa kabila ng lahat, dama niya ang tunay na kalayaan, ang maranasan ang lahat ng hirap at pagod na dinadanas ng mga tao. Para kay Cirelo, iyon ang pinakamahalagang kapalit dahil ibig sabihin nito ay isa na siyang tunay na kabahagi ng buhay ni Jeliana. Si Jeliana naman ay hindi nagbago ang turing sa kanya. Sa bawat araw na kasama niya si Cirelo, mas lalo niyang nakikita ang halaga ng sakripisyo nito. Sa gabi,
Kapag sila'y magkasamang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, madalas niyang sabihin, "Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa mo, Serelo. Pinili mong iwan ang lahat para sa akin at para sa ating baryo. Hindi lahat ng tao o kahit engkanto ay kayang gawin iyon." Si Serelo ay ngingiti lamang at sasagot ng simple, "Ang pag-ibig, Juliana. Iyon ang lakas na higit sa anumang kapangyarihan." Ngunit hindi rin nawala ang panganib. Ang mga nilalang mula sa dilim ay muling nagpakita, bagaman hindi kasing dami tulad noong una. Sa pagkakataong ito, hindi na mag-isa si Serelo na humarap. Ang mga taga-baryo na minsang nagduda sa kanya ay ngayon ay nagkaisa upang lumaban. Nagdala sila ng mga apoy, sibat at pana. At sama-samang ipinagtanggol ang kanilang tahanan. Hindi man kasing tapang o kasing lakas ng mga nilalang na mula sa dilim. Inatunayan ng mga tao na kapag nagsama-sama, walang kapangyarihan ang hindi kayang labanan. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Serelo, bagaman mortal na, ay patuloy na lumalaban gamit ang kanyang buong lakas. Hindi na liwanag o mahika ang kanyang sandata, kundi ang kanyang puso at tapang. Pagkatapos ng laban, nagtulong-tulong ang lahat upang muling ayusin ang baryo. Ang mga bakas ng takot ay napalitan ng sigla at pagkakaisa. Lumapit ang mga matatanda kay Serelo at sinabi, "Ngayon naming lubis na naunawaan. Hindi ang iyong kapangyarihan ang tunay na nagligtas sa atin, kundi ang iyong kagustuhang magsakripisyo. Isa ka na sa amin, Serelo, hindi bilang engkanto, kundi bilang isa ring anak ng baryo." Napaluha si Juliana sa mga salitang iyon dahil sa wakas ay natanggap na ng lahat ang lalaking kanyang minahal. Ilang linggo ang lumipas at isang malaking pagtitipon ang ginanap. Hindi ito para mag-usig o magduda, kundi upang ipagdiwang ang bagong yugto ng kanilang komunidad. Ang mga tao ay nagsama-sama sa gitna ng plaza, may mga awit, sayaw at pagkain na hatid ng bawat pamilya. Sa harap ng lahat, tumayo ang konsehal at nagsalita. "Nagsimula tayong hati-hati, pinaghihiwalay ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ipinakita ni Serelo at ni Juliana sa atin na higit ang lakas ng pag-ibig at pagkakaisa. Mula ngayon, hindi na natin siya tatawaging dayo o panganib. Siya'y kabahagi na ng ating baryo. At siya ang paalala na ang tunay na yaman ay nasa tiwala at pagkakaunawaan." Tumayo si Juliana at lumapit kay Serelo. Hawak ang kanyang kamay, hinarap nila ang lahat. "Maraming salamat," wika niya, "sa pagtanggap sa kanya. Ngunit higit pa sa lahat, salamat kay Serelo dahil pinili mong iwan ang lahat para sa akin at para sa atin." Wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal na iyon. Tumulo ang luha sa mga mata ng ilan at isang masigabong palakpakan ang umalingaw. Sa gitna ng kasiyahan, marahang lumuhod si Serelo sa harap ni Juliana. Hindi na siya isang engkanto, wala na ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit dala niya ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang pusong totoo. "Juliana," bulong niya, "mula nang una kitang makita, alam kong ikaw ang dahilan ng aking desisyon. Wala na akong kapangyarihan. Ngunit nasa iyo ang lahat ng dahilan upang mabuhay ako ng masaya. Ipinaglalaban mo ako kahit laban sa lahat, at sa bawat sakripisyo ko, ikaw ang naging dahilan. Kaya ngayon, tatanungin ko, papayag ka bang maging kasama ko habang buhay, hindi bilang engkanto at mortal, kundi bilang dalawang pusong iisa ang tibok?" Napatakip ng bibig si Juliana, mangiyak-ngiyak at walang alinlangan ay tumango. "Oo, Serelo, oo. Wala akong ibang hihilingin kundi ikaw ang makasama ko sa buong buhay ko." Niyakap nila ang isa't isa at ang buong baryo ay nagbunyi, nakikitawa at nakikiiyak sa kanilang kasiyahan. Ang mga dating nagduda ay ngayon ay saksi sa isang pag-ibig na nagtagumpay laban sa lahat ng takot at pagsubok. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, hindi lang dalawang puso ang nagkaisa. Buong baryo ay muling binikis ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang kwento ni Serelo at Juliana
ay hindi na lamang naging alamat ng isang engkantong nagmahal ng mortal, kundi isang paalala sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mahika o lakas, kundi sa pusong handang magsakripisyo alang-alang sa pag-ibig. Sa dulo, ang kanilang kasal na ginanap sa mismong baryo ay naging sagisag ng pagtanggap, hindi lamang sa kanilang pagmamahalan, kundi sa ideya na kahit gaano pa tayo magkaiba, ang pag-ibig ay kayang magbuklod ng lahat.